our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Reach Out the Master's Way Part 2. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa 1 chapter 13 verse 1 to 5. Bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibibigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang.
Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tinalakay po sa part 1 ang unang puntos na kung ano-ano ang mga daan ay binigay ng ating dakilang guro. Ito ang the way of the love. Sa umagang po ito ay ipagpapatuloy po natin dito sa part 2 ang dalawa pang puntos sa ating pagbubulay-bulay. Pangalawa ay the way of humility at the way of blessedness. Sa the way of the humility, verse 3 to 5, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na palabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Bagamat si Jesus ay guro at leader ng kanyang mga alagad, nagpakita siya ng daan ng pagpapakumbaba o way of humility sa kanilang lahat. Sa talatang 3, ibinigay ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at sa talatang 5 naman, sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad. Nasa Panginoong Diyos na ang buong kapangyarihan, subalit nagawa pa rin niya ang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad, na ginagawa lamang ito ng mga alipins nung panahon na yon. Kaya talagang nakahanga-hanga ang pinakitang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Itinuturo ng Panginoon na sa pagtupad ng kanilang tungkulin at pananagutan sa kapwa, walang puwang ang pagmamataas o pagmamayabang. Sisirain ng pagmamataas at pagmamayabang ang noble purpose ng paglilingkod sa bawat isa. Winika din ni St. Augustine, the Catholic Bishop of Hippo in North Africa. He was a skilled Roman-trained rhetorician, a prolific writer who produced more than 110 works over a 30-year period. Sabi po ni St. Augustine, "If you should ask me, what are the ways of God? I would tell you, the first is humility, the second is humility, and the third is humility. Not that there are no other precepts to give, but humility does not precede all that we do. Our efforts are fruitless." So talagang yung humility talaga yung magiging basis talaga kung ano yung mga ways para sa ating Panginoon. Yun ay yung humility. Tularan sa ating paggawa ang pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus. Ang mapagkumbabang puso ay nagbubunga ng matagumpay at mabungang paglilingkod. Be humble like Christ. Ito ang mensahe sa Filipos 2 verse 8. Nagpapakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa pangatlong way naman, which is yung the way of blessedness, according sa 1 chapter 13 verse 15 to 17, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayon, alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Ang salitang blessedness ay nagtutukoy o tumutukoy sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang pagpapala at pabor. It's God's blessing and favor sa mga ginagawa ng kanyang kalooban at utos. Ang daan ng pagpapala sa talatang ay kung ito'y gagawin ninyo. Mapalad o blessed ang mga Kristiyanong nagsusumpungan, dedicated, and passionate sa pagtulad sa halimbawang binigay ng Panginoong Hesus. Sinabi ni John Scott, "We are sent into the world like Jesus to serve. For this is the natural expression of our love for our neighbors. We love, we go, we serve." Ayon naman sa Luke chapter 11 verse 28, "Blessed are those who hear the word of God and follow it."
Nasa daan ng pagpapala o blessedness ang sumusunod sa pinagagawa ng Panginoon. Muli nating pagtibayin ang mga daan na binibigay ng ating dakilang guro. Una, way of love. Pangalawa, way of humility. Pangatlo, way of blessedness. Isang matagumpay at mapagpalang paglilingkod ang naranasan ng lahat ng tunay at tapat na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Binibigyan diin ng Panginoong Hesukristo sa 1 chapter 13 verse 15 to 17. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayon, alam ninyo na ito, pinagpapala kayo kung ito'y gagawin nyo. Tularan natin ang Panginoong Hesus. Sama-sama tayo sa paglilingkod ng punong-puno ng pag-ibig at pagpakumbaba. Indeed, God blesses those who walk in the way of love and humility. Maraming challenges na kinahaharap sa paglilingkod. Madalas ay mabigat na hamon at pagsubok ang dumarating. Subalit sa kabila ng mga challenges and hardships na ito, maging saligan natin ang Master's Way, kung paanong ipinakita ng Panginoon Diyos ang pag-abot sa mga tao sa pamamagitan ng paglilingkod, magagawa rin natin ito sa tulong niya. Daan ng Panginoon, tularan at ipamuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Magdasal po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyong salitang ibinahagi sa amin. Nawa po ang The Master's Way na napag-aralan namin simula kahapon at ngayong umaga ay sa pamuhay po namin. Ingatan niyo po kami sa araw na ito at naway ang mga magsisipasok, ang mga may sakit, magsisitrabaho ay ingatan niyo po hanggang sa pagpasok at pag-uwi nila sa kanilang pagmamahal. Ang kahilingan pong ito ay dinadalangin namin sa inyo. Patnubayan niyo po ang bawat isa at dinadalangin po nito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, purihin at pasalamatan ng Panginoon. Salamat po sa inyo sa pagsama sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christian in your workplace today. Humayo at maglingkod. Maraming salamat po and good morning. Thank you.